Eto, panoorin natin to. Kasi actually, maganda yung paalala dito ni Boss Mello. Follow nyo si Mello Yap ha. So, ngayon ko lang nalaman magkaibigan pala sila ni Mima. For all we know, medyo si Mello kasi, no, ano siya, supporter siya ni Senator Raffy Tulfo. Kaya madalas niyang kaaway si Attorney Libayan naman, 'di ba? Na mukhang mabantot, yan. Si Attorney Libayan yan. Pag mukhang mabantot, si Attorney Libayan yan. Ha? Panoorin natin ha. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Isang malungkot na balita ang nakarating sa akin. Actually, umaga pa lang, alas 7 pa lang nakarating na sa akin ng balita, yung tungkol nga sa nangyari kay Mima Alicia. Pero hindi ko ito Madaling araw eh. Alas 3 na madaling araw. Nangyari ito ng alas 3 na madaling araw. wala ang kaagad. Kasi alam naman Mona natin Nases. sa social media na ang balita mabilis ikalat lalo na kung ito ay fake news. Pero habang paumaga na ng paumaga, dumadami yung mga balitang nare-receive ko na totoo nga. Hanggang sa nakakuha tayo ng isang report, isang simpleng police report lang, siguro hindi pa ito na ilalabas sa balita. Pero bago yan, payo na rin sa kapwa ko vlogger. Kasi itong si Mima Alicia, bago nangyari ito, may mga nakapost na mga video niya 8 hours ago na nasa BGC siya. So, ang nangyari dito, inabangan siya. 3:30 ng madaling araw nang natambangan itong si Mima Alicia. Maraming kumakalat na pinasok sa bahay. Pero based sa police report, mamaya ipapakita ko sa inyo yung police report. Pero ayun na nga. Actually, no, ginagawa ko din to eh. Ako kasi medyo maingat din ako. Nanghina ako, sabi ni Ma'am Lucy San Ramon, kanyolo ko narinig yung short vlog niya at wala pa pong report na nagsasabi na ginantian siya or whatever. Hindi pa natin alam yung cost kung bakit siya binaril. Siguro sa mga kapwa ko vlogger, wag maging updated ang inyong mga post. Ako, alam nyo kung may makikita man kayo na post ko na nasa mall ako. Good things always happen in bad times. Ito yung sinasabi ni pakinggan niyo. Nasa pasyalan ako, hindi updated yon. Yun ay nangyari nung nakaraan araw, nakaraan linggo. Hindi ako nagpo-post ng real time kung nasaan ako. Dahil ang nangyayari nga niyan, pwede ka nilang abangan kung saan ka dadaan. Or kung alam nila kung saan ka nakatira, pupuntahan ka doon. Sa ngayon, wala pang malinaw kung sino ang tunay na salarin tungkol dito. May mga chismis kasi na DDS, may chismis na politician, at may chismis din tungkol dun sa ex niya. Alam niyo po si Mima, sayang nga sayang. Hindi, naging kaibigan ko si Mima pero hindi kami exposed. Actually, yung video na nakita niyo na yan, matagal na yan. Ayaw lang namin ma-expose kami dahil nga kasi maraming chismoso at chismosa din na baka gawing issue yung namin, pagiging magkaibigan namin. Lakas nga kumain niya. Anyway, alam mo, nakakalungkot lang. Alam nyo kasi yung death threat na yan, napag-usapan na namin yan. Nabanggit niya sa akin na marami nga siyang death threat. Kaso nga lang, since na ako kasi, marami rin kasi ako nare-receive niyan, sinabihan ko siya na huwag mong masyadong seryosohin yan. Pero dapat pala, sineseryoso natin yun. Sa totoo lang ako, mga kapatid, ang dami ko nang nare-receive. At hindi lang basta nare-receive. May pumupunta pa sa bahay ko. Dati, ang bahay ko, nakatira lang po ako sa apartment. Nakatira ako sa apartment doon, na may mga naghahanap. Yan guys, dun especially sa mga kaibigan natin. Not because I'm saying na this is connected sa political or sa dahil sa pagiging political vlogger ni Mima Alicia. I'm not saying that. Pero ang gusto ko lang is focus tayo din sa sinasabi ni Boss Mello Yap. Kasi I think it's, syempre, dapat pro-life tayo, no? And then, una na, syempre, ng pagiging pro-life, dapat ingatan mo rin yung buhay mo. And ngayon, kung marami ka naman ng banta talagang natatanggap, it's much better na mag-ingat ka sa pamamagitan nga ng, syempre, hindi pag-share ng mga locations mo or kung yung mga nangyayari sa iyo oras-oras, 'di ba? We must blame social media kasi, and of course, marami na kasi ngayong CCTV, and then mas madaling nangyayari na rin yan before. I'm pretty sure. It's just that now the exposure is more rampant dahil nga maraming CCTV, social media is very kaya yun. Hindi, ako, ganun din ako. Alam niyo naman, no, iniingatan ko yung identity ko. Not because, dahil, siguro, para na rin sa security ko.
Walang nakakilala sa akin. Madami kasing bagay kung ba't ayoko magpakilala. Una, this proves pag walang nakakilala sa iyo, wala silang means or contact para bayaran ka. 'Di ba? Paano, 'di ba? Walang kung pangalan ko hindi ko binibigay kahit kanino, yung bangko ko pa kaya, 'di ba? So ganun lang din 'yon. And then of course, mas safe syempre mag-e-effort ka. I'm pretty sure makikita nyo naman kung malamang marami namang may nakakakilala sa akin. Talagang ang ano lang, I mean yung mga friends ko kasi minsan nakikita ko nanonood, 'di ba? Tapos yung mga tito ko minsan nanonood. So ang ano lang, yun nga maganda kasi parang protection ko na rin, not only for me but for the family, for the kids. 'Di ba? Hindi sila na-expose, naiwasan silang i-search, naiwasan din na mabash sila. So ako, i-bash mo ako bilang banat boy, okay lang din. Kung I'm not with the family, siguro mas malakas loob ko na magpakilala, no? Ayun. Kahit di ko kamag-anak si Mima, Alicia, affected ako. Oo, kasi nakakalungkot naman talaga, no? Kumbaga ako nga katrabaho ko, kagaya nga na sinabi ko, no? Pag yung sa may namamatay, balato na natin sa kanila yon. Di na sila makakaganti, hindi na sila makakaano eh. And hindi ko alam kung anong way para masaktan mo pa sila, which is hindi mo na sila masasaktan eh, no? Wala na. Sa lahat ng mga political vlogger, mag-ingat kayo, marami ang mga halang ang kaluluwa. Oo, hindi lang naman kami ang dapat mag-ingat, kayo din, lahat tayo dapat mag-ingat. Tuloy na natin to. Sa akin doon, may mga nakakotse. Sa amin naman kasi sa mga kapitbahay ko, hindi nila ituturo kung nasaan ako eh. Walang nagsasabi doon, kahit kanino kayo magtanong doon, hindi nila sasabihin kung nasaan ako. Pero doon sa area ko, may umiikot doon. Doon sa kanto namin, kasi may tindahan doon, may nagpupuntang nakamotor doon. 2 tao nakamotor, tinatanong ako. Tapos, malalaman naman yan eh, kasi ang tanong sa akin, Meloyap eh. Hindi naman ako kilalang Meloyap eh. Kung ako kaibigan mo ako, hindi Meloyap ang tawag mo sa akin. So yung mga tumatawag sa akin na Meloyap, yan yung mga na-meet ko sa online, yan yung mga nakakilala sa akin sa pagbablog. Yung mga nagpupunta ron, nakamotor, nakakotse, hindi nila ako tinuturo. Alam nyo kung kailan lang ako na nabagabag, nung may pumunta doon na may dalang picture ko. Since na hindi nga kilala yung pangalan ko, ang pinakita nila sa kapitbahay namin, picture ko, kilala nyo ba ito? Yung araw na yon, naghanap agad ako ng malilipatan, lumipat ako ng bahay. Kaya sa ngayon po, wala nakakalam ng address ko, yung mga nakapost sa akin, hindi po latest yun, at walang information kung saan ako nakatira. Bilang pag-iingat na rin yun, kaya sa atin, sa mga vlogger, mapa-DDS man kayo, o mapa-BBM man kayo, huwag ninyong i-expose ang address ninyo. Napakadelikado po niyan. Buhay po ang pinag-uusapan dito. Oo, huwag niyong i-expose yung address niyo. Huwag niyo na rin i-expose yung GCash niyo, hayop kayo. Ngayon tungkol dito kay Mima Alicia, pakita ko sa inyo, may nakuha tayong report. Ang sabi dito, initial investigation revealed that according to the victim neighbors, he heard several gunshots outside his residence. Upon checking, he discovered the lifeless body of Alicia lying on the road with a gunshot wound Yun pala, no? to the head. While yung boyfriend niya, kasama po niya yung boyfriend niya, was found conscious despite sustaining gunshot wounds. Immediately brought to Camarin Doctors Hospital. Anyway, makikita ninyo dito na inabangan siya. Inabangan po si Mima. Siguro nakikita sa social media niya. Oo, baka hindi nga sa loob ng bahay. Ewan ko, ayon dun sa binasa ni Teka nga, yun ko nga, picturean ko. Di ko kasi makita eh. Ito. Update to PCC Sheriff number what? Shooting incident when? 3:06 a.m. July 17, 2026. Where? Sinabi yung address pero tinago, ginanon. Ayan. Tapos, victim, si Alicia M. Lipata. Namatay. Deceased na siya. Tapos yung isa, yung kasama niya, hindi ko na natin babanggitin yung pangalan, wounded. Ayan. Ang suspect,
two unidentified persons. How? Ito kung sinabi rito kung paano pinatay. Basahin na lang natin ha. Ito police report to guys ha. Nakuha lang din natin kay Tolmelo sa Caloocan. So, sabi rito, initial investigation revealed that according to the victim's neighbor, no, na pinangalanan pero hindi sinabi, he heard several gunshots outside the residence. Upon checking, he discovered the lifeless body of Alicia M. sa labas ng bahay. Lipata, lying on the road with a wound to the head while yung jowa was found conscious despite gunshot wounds. Tapos yung lalaki, no, hindi na lang natin babanggitin, was immediately brought to Camarin Hospital for medical treatment. A follow-up operation is being conducted. Personnel of Caloocan CPS and PD to identify the arrest the suspect. Ayan, under investigation. Yun yung binasa ni I Am Batman. Shout out. While yung boyfriend niya, kasama po niya yung boyfriend niya, no, was found conscious despite sustaining gunshot wounds. Immediately brought to Camarin Doctors Hospital. Anyway, makikita ninyo dito na inabangan siya. Inabangan po si Mima. Siguro nakikita sa social media niya na nasa labas siya, 3:30 na madaling araw. Paano malalaman na 3:30 na dadaan doon si Alicia o uuwi si Alicia? Ibig sabihin, nakamonitor po ang salarin. Most probably. Ganun nga, no? Praying hard for justice to be granted, sabi ni Boss Almond Lee. Monitor nila kung pauwi na si Alicia. At dahil nga, may mga nakita, hindi ko na ipapakita sa inyo, kasi may mga nag-post ng video nila Mima kasama yung kanyang mga barkada. Ayoko na madama yung barkada niya. Pinost nila na nasa BGC sila. So alam nung bumaril na itong si Mima Alicia ay wala sa bahay. At inabangan na umuwi at doon na nga isinagawa ang masamang balak. No? So mga kapatid, ingat po tayo. Sa mga kapwa ko vlogger, DDS, BBM, ingat kayo. Huwag niyong gawing ang Facebook ninyo. Real time. Huwag niyong gawin real time. Mag-ingat kayo. Ingatan niyo ang inyong mga sarili. Ingatan natin ang ating buhay. Okay. Yun pala, no? Yun yung nangyari. Ito kasi medyo mas reliable yung sinasabi ni Boss Melo. Dahil binasa niya lang naman yung ano eh. So wala tayong halong speculation kung ano nangyari. Eto, sure ball. Ito yung nangyari. No?